Matapos ang mahigit isang taon kong paglibot sa labas ng Pilipinas, eto ako ngayon. Isa ng ganap na balikbayan. Sabi ko pipirme na muna ako sa bahay this time pero nagkaroon ng opportunity na lumipad ako ng Davao City. We're currently here in Sama. Ibang tao tayo ngayon. So may mga namit ako dito. What's your name? Girl. Hotay. As a girl for today, attend na kami event dito sa Sama by Discover 1x1 with Cebu Pacific. Pero sayang naman dahil malapit na tayo sa Bukidnon. Sobrang tagal ko nang gustong balikan to at 2 taon na rin pala ang nakakalipas at naisip ako na rin akitin ang matataas na bundok dito sa Pilipinas. Original plan ko talaga ay akitin ang K2DLM o binubuo ng 4 na pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Kitanglad, Dulang-Dulang, Lantapan at Maagnaw. Ngunit sa kasamang palad, after nitong i-announce na magbubukas sa June 8 ay nito rin in-announce na magsasara ito. So, hindi siya natuloy at Kitanglad na lang yung natuloy this time. Nakahanap na rin ako ng mga sasamahan pero nung on the way na ako from Davao City, dito nalaman ko na sarado na pala ang ilang bundok at Kitanglad na lang ang aakatin namin na magiging overnight climb na lang. Going there for a ritual and let's see sana makaabot ako dahil I think na late ako ng 2 hours. Welcome Bukidnon! 15 lang per day ang pinapayagang umakyat dito sa bundok at nakatako na rin. Dito ang magiging guide ko na si Taong Bukid na siya ring naging guide 2 years ago nung first time ko makatapak dito sa Bukidnon. Bago ang lahat ay nagkaroon ng ritual kaya kinakailangan namin makarating dito sa jump off sa bahay ng dato at least a day before. Mula ay nag-alay muna kami ng piece of coins na dapat nakatapat sa tao. Kumbaga, kasi sa, yan, represent. Kaya po nakatao yung ano. Kaya kung naman kasi, mga spirit hindi mo na maglangan maglagbok kasi bago yung lagbok na yan. I-represent mo sa katawan mo yan na makilala ka. Dito nag-chat o nagdasal na sila Datu upang patnubayan kami at maging ligtas ang aming pag-akyat. Ang Padubad-Tubad ay pinamumunuan ng isang nakatatandang miyembro ng tribo. Sila ay naghahanda ng mga alay ng pagkain, inumin at mga dahon upang ialay sa mga espiritu ng bundok. Ang mga alay nagsisilbi bilang pakiusap para gabayan ng mga espiritu ang kaligtasan at bigyan ng magandang panahon ang mga aakyat sa bundok. Ang manok ay sumasagisag sa buhay at kasaganaan. Ang dugo ng manok ay isang mahalagang elemento ng ritual at tinuturing na isang banal sa sakripisyo na magbibigay proteksyon at biyaya sa mga aakyat ng bundok. Dito natin makikita na ang dugo ng manok ay nialay sa lupa bilang tanda ng pakikipag-ugnayan at paggalang sa kalikasan. Bumali na rin ako dito ng bracelet at matapos din sala ng piso ay tinago na namin ito at ito na rin ang magsisilbing proteksyon para sa aming pag-akyat. Baka rin daw magka-clearing kapag bumili ka nito. Nagbago nagag-brand. Lapo na ko lapo. Nagbago nagag-brand. Masalilog sa lang. Isang mo ba? Kagat lang ba? Kinain niya lang. Tapo ka lang dyan. Oo. Ikaw rin kwan. Ay, ako asin. Ano? Pinududo. Main Panginoon. Huli sa CCTV. Dasala na nila yung food. Tapos yun. Unang kumuha ng itlog yung team leader. Tapos yun. Pamili naman akong tao. Hindi ko alam kung tig-iisa pa tayong egg. Tumawagin ko kami yung mga good man. Sabay-sabay tayong uutot. Mama. Ang tawag sa amin Bato Hulawa, pero ano po, basta attendance. Attendance yan na. Sige ma'am, paon ma'am. Try mo, diba? Piso lang nakuha, kasi masingko ako makuha ba? Ano ba? Pagkatapos namin magpahinga ng gabi ay gumising na kami ng maaga dahil dito na magsisimula ang adventure. Is Primitivo Minyosa Jr. I live in Kisolon, Sumilao, Bukidnon. So I'm your tour guide and also a organizer. So orient na ko ang trail. From here to base, it's almost 90 to 80 meters. 900 to 800 meters. Then take a rest and 3 meters. So we will be expected to reach the summit, I think mga 2 or 3 p.m.
If you are so very slow, you can go to 2 or 3. If you are Yes, I'm finally back here in Bukidnon. So, fresh from Samal, I'm going to Kitanglad. Unfortunately, nag-close na yung dapat dulang-dulang kay 2DLM sana to. But yun, K na lang daw. Yan, makasama ko dito from different provinces. Papakilala ko lang sila sa inyo. I haven't hiked for a long time, so I don't know what's gonna happen, but I'm always ready for another adventure. Taga-asa ka? Taga-asa ka? I'm from Surigao! Wow! Surigao! So, ilang years yun na itong pinaplan? Kung nag-start kami ng 2023. Habang may energy pa. 2023 tapos huminto kami, nagkaanak eh. Rest muna. Tapos kaya malaki na yung bata, maiwan na sa lola. Let's do this again. Pero malaki na din kami. Pero malaki na. So, anong plan ng ruta dapat? Dapat K2DML, pero K na lang. Kasi nagka-issue sa dulang-dulang sa anong lugar? Pero mahalaga matuloy na. It's the adventure. Yung top 5, it's a factor, but it's the adventure. Alas 8 na kami nagsimulang umakyat at halos lahat ng daan dito ay forest trail at malamig din ang simoy ng hangin. Dahil pala magiging masama na ang panahon sa mga susunod na oras. Oh, dyan ang ritual? Dyan din tulog. Dyan na rin tulog. May bangkaso doon. So doon kami nagre-ritual, nagbigay ng alay dito ng mga manok at saka wapo. Sa tribo niyo? Oo, sa tribo. So meron dito parang waiting shed. And then meron silang tulugan, hindi ko alam tawag dito. Pero every July 16 daw, nagre-ritual sila dito. Pahinga muna. And so for establishing yung mga trail from baba papunta dito, may mga hagdan din kami na daanan. And so, ilang oras pa? 5 hours more to go. Yung parang pag may Emergency. may away, usay, ito. Ito ginagawa. Oo. So yung may mga ritual na malalaki dito. Dito. Kapoy, sir? July 15, Okay. nakakita kami dito. Mas kapoy magtagalog. Mas kapoy magtagalog eh. Agua. Kapoy ang magtagalog Kesa kaysa magbaklay. mas marami pa ako nasamahan dito sa Vismin sa high compare sa Luzon. At lagi nila sinasabi, mas kapoy pa magbaklay kesa magtagalog. Mag-adjust. Bakit daw lagi nag-a-adjust yung mga taga Vismin sa mga taga Luzon? Nagulat ako nung umakit ako dito dahil ibang parte ay may hagdan na pero matirik din ang mga ahon dito. May mga nakasalubong din akong mga hikers na nakasama ko last year sa Mount Apo. Akalain mo yun, dito pala kami magkikita sa bundok pala. Hindi kayo tuloy? Hindi kayo tuloy? Hindi. Sakto lang yung inakit namin. Hindi kayo tuloy kami. Tuloy kayo sa Quito Daily. Oo. Backdoor ba? Huwag lang susubukan. Masisira ang buhay mo. Hi! Dito tayo magkikita sa bundok. Kailan niyo pa pinano to? Last year pa kami, December, nakabook. Tapos ready na kami. Kailan niyo lang nalaman? Ay 2 weeks before kami umakyat, binalita na, binalita sinara yung na. yung date. Ba na kami ngayon? Dami kaming nakasalubong ng mga hikers na akin din dapat na mga K2DLM. Katuwa, daming taga Luzon, dumayipat sila for here. To hike, of course. Pero yung nakakalungkot sa part na hindi natuloy yung yung matagal yung pinaplano. Kaya okay rin yung rest plan. Para pag hindi natuloy, okay lang. Karamihan sa mga nakasalubong ko dito ay may isang taon din nilang plinano ang pag-akyat dito sa K2DLM. Dahil nitong June 8, in-announce muli ang pagbubukas ng kabundukan. Ngunit nitong araw din na to, sinabing hindi na ulit ito papayagang magpaakyat ng mga hikers. 5 araw din kasi ang kakailangan nila para sa ganitong akyatan at pahirapan para makapag-leave sa kanilang trabaho. Kaya nakakalungkot din na bigla nilang pinasara ang bundok. Pero ano nga bang dahilan kung bakit ito nagsasara? Nila kanina dun sa baba, pagdating daw namin dito sa taas, meron daw basketball court, which is totoo. Nakakagulat. Yeah, I think naka 7 kilometers na kami and now we're here at around 2,800 meters above sea level. And I think first time ko makapunta sa bundok dito sa Pinas na merong mga ganitong establishment even though you're at a high altitude. So I think merong mga army na naninirahan dito. So meron na rin silang electricity signal and even a basketball court. Wow!
Now, around 2,800 na yung taas natin. But sino mag-akala na merong tower dito ng GMA and ABS-CBN? Meron din ditong army camp. So, safe na safe tayo dito. At doon may mga supply na rin ata ng mga... May electricity. So, hindi pa to. Intro pa lang to. Kung gusto nyo mag-work from home. Yan, hindi na rin kami nagdala ng tent this time dahil meron nga daw mga bunker dun sa taas. Sabi ko sa'yo kanina, di ba? Hindi na siya K2DML, K na lang. Pero pag akyat ko dito, hindi pala okay. Ang hirap. Kanina nababahal naman, K na lang, K, kitanglad na lang. Hindi pala, hindi dapat ilang, ang hirap. Pag matagal ka hindi matagal mo hindi ka nakaka-hike ulit. Oo, matagal-tagal. Pag nakikinig sila, nahiya ako. Yun na yun. Sabaw tayo. O mga 4 years din, 4 years. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Maglilinis ng puwet. o kukunin ko yung belt bag ko o ang bag ko o yung raincoat. Successful naman. Oo. Jobs na talaga ako. Pero, nasa trail ako. Nakahukay pa naman ng konti. hindi na 7 inches. Mahaw na ta manihapon? Manihapon. Hindi pa rin ako marunong. Okay, sabay na ako ang pamahaw. Sarap. Buti na lang dito. Pakantay natin. Establish. Kaiba tong gutom ra ba gyud? Ano tong tinola ba to? Kaiba may munggo. Tapos patatas. Si Brent? Oh, siya si Brent. May Brent, Ano adobo nga man? Dapat pala kalagay ito sa sa sabaw. Oo. Wait lang, mali. Pwede pa lang pala. Tahimik ang tanan. Ilong tayo. Ano yun? Tahimik ang tanan. Tumaan ang Diyos. Sarap nito, no? Hindi mo ako magigising sa bahay ng ganitong oras. Pero ngayon, gising na gising ako for sunrise. Sino mo naman hindi gigising kapag ganito yung view, diba? Ang blessed namin dahil may clearing ngayon. Mabuting puso kami. Sorted daw tayo dahil kahapon hindi ko alam kung may clearing eh. So, ilang beses gumigising ba kayo sa umaga ng ng 5 a.m.? Yes, for sunrise. Ako bihira eh. Ngayon, sulit. Paghuhugas ng pinggan. Hindi ako nautusan sa palengke eh. Pag pupunta lang sa kanto. Pero ngayon, kahit maglakad ng 10 hours, okay. Mamahaw ta. Mamahaw dahil. Pag mamahaw ba umaga? Buntag. Mayong buntag. Uy, yawa. May buntag yawa ka.
Sinagturo. Si Shao. Kala ko mabuting tao siya. Tama naman yun. Matapos ng clearing eh. Yung hiking, hindi lang naman siya para sa may mga pinagdadaanan. Pwede rin siya sa mga taong pagod na sa life, pagod na sa routine, at gusto lang magpakapagod. Kapag pagod ka at nandun ka sa outside your comfort zone, mas re-refresh yung mind mo dahil you're just with nature, wala kang iniisip kundi ano ba yung kasunod mong tatapakan, kagaya right now. Nag-hike kami, hindi namin kailangan ng rason. Minsan, gusto lang namin ang kumawala sa comfort zone na paulit-ulit na routine. Walang masamang magpakapagod. Ang masama, yung nandyan ka lang sa kinaupuan mo ngayon. Paulit-ulit yung ginagawa mo. And don't do something new. Kasi dito, dahil makukuhang experience. Mga experience na hindi mapapantayan ng pera. Yeah, we made it back to the jump off. So, ayan, babalik na kami dun sa pinag-ritualan namin because as of 1 p.m., akit kami ng another mountain since sarado nga yung other mountain na dapat itatraverse namin. So yeah, this ends Kitanglad. Yeah, so far, Kitanglad, I think, hindi naman siya masyadong mahirap. Hindi mo siya masyadong. At naging sulit naman ang karanasan ko dito dahil na rin sa mga taong nakasama ko. At isa na to sa mga hindi ko malilimutan na experience na naranasan ko dito sa Pilipinas. Abangan nyo lang susunod na kabanata dahil mag-explore pa ako dito sa Bukidnon. See you on my next adventure. Bye!